siya. He hath showed thee, O man, what is good, and what that the Lord required of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. So, naglibog siya. Sa una ko pag himaya ang Ginoo. Sa may akong dalon kung musimba ko, o mga lagad ko siya, hang siya ang angay himuon. Pero himuon siya diri sa verse 8, hanging klaro, na sa part, tapos suba mo yun ang isigutan. 1,000 oils, o rivers of oil. Pero ingon ang verse 8, na what is good, and what that the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. So, ang i-require sa Ginoo sa tao, kay, sa mana, magbuhat ka, tinarong, to love mercy, and to walk humbly with thy God. So, ang mercy draa, kung umang kwanon ba sa commentaries, kanang mga synonyms na niya. So, sa dito modo na siya ang version o Old Testament version sa grace na nisgutan sa New Testament. Dili lang siya kanang ordinary nga kaluoy, kung mahigugma ka sa kaluoy. Kanang ihatag mo ba ang more than sa deserve, more than nga kanang deserve sa somebody. Dili ta na siya angay, pero hindi mo siyang tagaan sa more than pa siya ang deserve. Nga na pa sa kontra. Pero kung mo ang naapoy requirements dra sa Deuteronomy, ato sa basahon kadali. Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13. Ngayon po ng Bible dra, and now Israel, so naisgot sa Israel. Isa diri, what that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. So dira na verse ang isgutan niya kung sa'y require sa Ginoo sa mga Israelites, isang but to fear the Lord, to love and to serve with all thy heart. With all thy heart. Yung sa 13, to keep the commandments of the Lord and his statutes which I command thee this day for thy good. So, kung sa man ang require sa Ginoo, para rin na sa ito ang kaayuhan. Pero dira kay naisgot man siya sa Israel, no? Pero dito ta sa Maika, kay ingon dito man, sa apil dito dito. Dira kay, pwede man ma-apil, pwede dilik. Ay murag naman yung sa specific nga gingon dra sa Israel, pero dito well, so require. Usahay sa kalibutan mo ring ani ba? Kung mag-isgot ang requirements sa kalibutan, usahay ang lamang require murag wala na pulos. Pagantay mo usahay sa requirements ba? Balik-balik. No, aron lang yun sila makakwarta. Magwa ka misang imong kinahanglanon kay kanang police clearance, pero makaagi pa kag pro. Nakagi ka din sa purok, hantod, dito na din sa barangay. Hantod na din, magbayad na ka dito sa kwan, kinahanglan ka itong UR, makapa na din ka kwan. Pero may ngana ba, mga mga requirements. Pero ang requirements, kinahanglan din na. O, kinahanglanon kayo siya. So, kung mag-isgot ay magkinabuhi ka, mapinupsanon, dili lang na tungod kay Kristohanon ta nga, kanang, kumbaga, angay din na sa ato, ayaw nga Kristohanon dili. Kaya naman, requirements na siya. Kung maingon ta, mag-isgot ta nga, magkinabuhi ta nga tarong, dili lang kaya tungod kay Christian magyugo, so mong kinahanglan ko magtarong dili, requirements na siya, nga kinahanglan mo yun na i-comply. Kaya kung mag-isgot ang requirements, nganong ang upan, dili makasunod ng trabaho, kaya dili sila maka-comply sa require. Diba? Sa tingin nga so pasabot na kung mag-isgot ta sa Ginoo, na po siya i-require sa atua. So mga ito isgutan ka ng God's requirements. So, baga ka ng obvious kayo na mensahe no, kaya ingon na dito kung unsay requirements sa Ginoo. Pero ato na sabton karon. It is a reminder sa atua nga mga Kristohanon. Labi na may bisita sa atua karon, mga member dito. So ato na isgutan ang requirements sa Ginoo. Ingon sa Maika, He hath showed thee, O man, what is good and what that the Lord required of thee. But to do justly, number 1, to do justly. Usama nang muhimo or magkinabuhitang tarong to live a righteous life. Muna Matthew 5:16, and let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kung nagtarong ka, dili na para sa imuha.
Para na sa mga tao nga makita nila ba kung unsa ka kung unsa ka maayo, makita nila ang Kristo nga naa sa imuha. Kaya ang pinaka-purpose ana nganong mingon siya nga let your light so shine that they may see your good works. Ang makita nila ang imong mga maayong binuhatan. Pero ngano unsa pinaka-purpose? Tungod aron ma-glorify your Father which is in heaven. Mao man jud na ang pinakatumong diha. Nganong giawhag ta niya nga pasigaw na nga ang suga para makita sa mga nagpalibot sa ato makita nila ang atong mga maayong binuhatan. Ug mao na to do justly. Ug mao na ang usa ka requirements nga gi-require sa Ginoo sa ato nga magkinabuhitan karong. So kinahanglan yun na ka requirements man. Yun sa'yo mahitabo kung dili ko mupasa. So sa'yo mahitabo dili sa kalibutan kung dili mo ipasa ang require. O ang require sa imuha. So pwede ka dili marilisan sa kung unsa ang imuhang gitinguha. Nagtinguha tag permit, mo na requirements. So dili man imo ma-comply tanan. So dili ka tagaan nila og permit. Kung sa'y gusto nimo na mahitabo sa imong kinabuhi, daghan kayo. Daghan kayo ta gusto nga mahitabo sa itong kinabuhi. Yung sa'yo na ba, baliktad ang mahitabo. Gusto ta nga itong dagan sa pamilya, hapsay. Dili manoon. Hasal yun bitaw. Pero salamat nyo sa Ginoo nga isaya mga pulong nga padasig yung yapon mo padayon sa unahan. Padayon na jud ko, balag ako na lang. Gawin mo sa rin Hindi mo na siya mabiya sa kuha. Makachus naman na siya kay 9 na siya. So ako man dyan ang bilion. Logi ang isa. Logi. Maraming salamatan ng Ginoo nga makasinabot na yun niya tingali manugay. Namuyot na yun niya, masabtan na yun niya kung unsa yun ang pagpangalagay. Mas priority yun siya more than sa kabantay mo sa Ginoo ni Pastor na mas priority yun ako ang Ginoo. Kaso lang, wala pa sila nagsugod, nadadaan sa awin na. So, pero salamatan ang Ginoo nga nakapadayon yung yapon ko. Sa ibang adjud, iluwad yun na. Mag-asip na lang ta, nga okay lang tanan. So, yagi na lang mo ismay, nagsud kung may hilak-hilak ka. Manak ko, isang matatong mata. So, dili yun, padayon na yung yapon. Padayon na yung yapon. Salamatan ang Ginoo sa mga pulong ba. Mga pulong may sa mata karon ng unya, mahimong blessing kung mamalandong ko, sakto yun. Sakto yun na, permanente. Atong niagi ng mga Sabado na ang mga problema part na yun na sa success. Kaya bisan ang failure, dili man nakabaliktaran sa success. Na kumbaga, na-fail ka, so dili na ka mo success. Tungod kay mo na ang iyang nakabaliktaran ng tulips, dili. Kaya bisan ang failure, part gihapon na sa success. So dili siya kumbaga kabaliktaran ba kung tungod kay na-fail ka, dili na ka mo success. Kung dili part mo na siya, sumabot rin gihapon ka dito. Labi na kung mapabilin ka sa Ginoo. Salamatan ang Ginoo na makapadasin, padayon mo gihapon sa unahan. So sa hinahinay, okay na ba may? Pero salamatan ang Ginoo, kapadayon na yung gihapon ko lisod na magbarok diri, mag-study, mapiktuhan ba yun po? Hindi nakaganahan sa mga bulaton sa Ginoo kay daghan mga unahon, dili naman tingali ko amayan kay mismo nga ako ang dili naman ako hol na ba, pero naamgyod ako na sa Ginoo ang tanan. So lisod po nga mag-una-una ko kung di ko mo padayon minsan may ingon sa mga kauban na Christian. Kung mo padayon ko, kung ilangin mo nun, wala ko gubang pamilya. Asa, banta mo lugar ano padayon na ibya punta. Kaya sa Ginoo ang tanan, pwede yun na niya taga kasulbaran mo. Huwag yun ang ipaningkamutan nga Lord. Unahon yun ako nga mas maduol ko sa inyo kay musunod na tanan. Kung maduol ko sa inyo, usay man dyan yung magpasugpo ta sa Ginoo ba. Sumusamot no, kagrabe ang kahimtang. Pero salamatan ng Ginoo, ingon siya nga dapat magbuhat yung tag insakto. Just. Para asa man na? Para sa mga tao na palibot sa tuwa. Na naman, para mahimaya po nila ang Ginoo nga itong himaya pa pinaagi sa ilang mga makita sa itong kinabuhi. Siguro wala na sila gisulti pero naadyo na sila giunaw na something kung makakita sila sa imuha nga ng anak ka. Makana sila lahit yun sila ba? Dili ba't tingali kakadungog anak? Huwag nyo lang giunaw na Lord kung pwede lang ka nang mamatay ko ba? Pwede ba padunggon ko di mo anang ilang mga ipagsulti? Na okay ra ko Lord bumatay pero padunggar ako na ilang mga ipagsulti. Kung kani siya, nagmahal ba ni? Or kung siya, kasulti sa ako muna akong murag, pero murag, man
man jud na pwede to yung mahitabo ba? Pero para sa ba, mga Lord, kung kuhaon ko nimo kanang pwede nga makadungog ko na ilang mga ipangingon. Di ba kay nindot din ang paminahon ko ng wala apay gidaotan da ano, nindot yung paminahon ba? Ambot lang kaha. Kung itugot mo kauna-una ko hingana, pero ang pag kinabuhing tarong dili lang na kumbaga ambot mo nasabtan ba niyo ang punto nga kanang tungod kay Kristohanon bitaw ka murag maghimo jud ko dili kay ano man ibutang sa una nga required yun na lahi man gud ng requirements kay murag makubos ka ba na nakuha nila na pressure nga himo jud ko ani kontra sa kanang wala lang nung murag wala ka require murag dili man mo kay na dili man require si pastor ang report kay makapamakat yun daw nakuha niyo kay ano man kinahanglanon man wala mo ko ikasulti so mamakat lang kaya kinahanglan mo ka mo comply kung mag-isgot ang requirements. So, ang pagkinabuhi kay nga tarong, hindi lang na siya tungod kay luwas ka. Kaya yun na yung Bible na require na sa Ginoo sa atua. Pasabot, nag-expect siya nga imuha yun ang i-comply. Nga imuha yun ang himuon. Pero wala nang ingon ang Bible, nga dili na yung kamasayok. Kaya nag-ingon man siya nga, kanang wala man ingon sa daan nga kanang dili na yun tamo siya tumantal yang giluwas. Ingon ra man ang Bible nga kung nakasala ka ba, muangkon unta na ka. Kay siya faithful nga mopasaylo sa atong mga sala. Pasabot wala siya na-expect nga di nakapasayop ang gusto sa Ginoo nga kabalo gyud ta moangkon nga nasayop ta. Ug mao gyud pud nay lisod. Mao gyud nay lisod himuon. Sayon ra kayo mutuo ang tawo nga makasasala. Mutuo ko makasasala. Pero paangkuna na siya sa iyang sala. Di na mo angkon. Kabantay mo, di ba? Bisan pa sa balay. Anong napalat ba? Kana lang ba? Asa na mayon niya ako nang gidaghanan ng asin. Maingon jud nga, gamay raman akong gibutang. Kung mapagod ang bahan din di ba? Wala man na akong isugnuran. Kung daghan. Mapagod bagod na. Basta tingin na ba? Mao na prueba na ang tao dili gyud siya moangkon nga nasayop siya. Kung mo na lisod. No? Mo na lisod sa ato ang kasalanan. Pero ang gusto sa Ginoo nga magkinabuhi tang just. To do justly. Dapat na anang magkinabuhi na tarong magkinabuhi. Kabalo naman ta anak, kung tita na nadugayon. Unsa pa yun? To do justly means to live accurately. So, accurately, in a way that is correct in all details or exactly. So, kung Kristohanon ka, na sa pangunahuna, unsa ang blueprint as a Christian? Na, unsa dapat ang Kristohanon ba? So, kung mag-ingon ta nga to do justly, magkinabuhi ka nga accurate, dapat, kung unsa ang nakadetalye dia, mao gyud nay makita sa imuha. Like, kung mag-isgot ang battery, so ang detail sa battery dito at 3.7 volts, o kanang gagmay. So pag tester ana, dapat 3.7 yun na siya, accurate yun na siya sa kung unsa ang details na giingon. So kung Kristohanon ta, kabalo na ta kung unsa dapat ang kinabuhi nga Kristohanon. So dapat ang ato ang kinabuhi dahil daw accurate na sa kung unsa ang i-expect sa Ginoo sa atoa. Kung usapon na sa requirements nga gi-require sa Ginoo. Ug mao na ang to do justly. Magkinabuhi ka ba nga accurate? Kung sa mga Christian, dapat kabalo na anak. No, nga dapat separated ka. So sa detalye nga gatag sa Ginoo, nga ingani ka dapat sa blueprint or mura ka ng plano sa building ba? Wala pang building, pero na siya plano. Nga ingani na dapat siya, nga kumubarog na, ingani maunihang kurma. So pagbarog na, mao gyud ay kurma. Mura ingana ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Dapat accurate sa kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Mao man jud niyang basihan. Dili man ang parehasa. May gani kay kita na ang pulong sa Ginoo nga basihan. Kontra na sa uban nga wala jud gibasihan ba, mosulti ra jud sila ila-ila ra. Nakato siya mao na pangajian kay para mawala ang kuan niya. Di ba? Ang kuan kay para katuyang sala nga kuan, wala pa man nawala sumunod. Or daghan kayo mga silot, nawala ang sala, mga silot nagpabilin daw sumunang pangajian po niya, wala ba gibasihan insakto ba? Pero kita na atay basihan sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon kay itudluan jud ang insakto. So dapat magkinabuhi ta accurate sa kung unsa ang detail nga gihatag sa Ginoo sa atuan. Amen?
Gitudluan ta diri nga kung mag-business ka, ang accurate da kung unsay imong ingon, kung ingon ka isa ka kilo, imuhaan yun na nga imong gilitin lang isa ka kilo, 100 grams sila siya. May pag may ingon na lang napasukar dili baligya. Pero kay kasagaran mo kay mao mo na gamiton. O mamili ka ng gasolina, di na lang kami yung isa ka litro, mingon lang isa ka botelya. Kaya kung isa ka botelya, bala na nakulangan or niakot ba na siya 1,000 ml or wala, basta kay isa ka botelya na lang yung mga gamiton, di na lang kami yung tag 50 ang litro. Para dili masayo. Kaya kung naghatag ng mga detail, so dapat insakto yun na accurate. O maunay dapat nga kinabuhi sa Kristohanon to do justly. So kung ang binuha na? Kanang sa Proverbs, ganyan siya, nga dili ka maggamit ng mga diverse weight. So, kanang sa timbangan mo, sa una, dili na nakuso karon. Sa una kay, kung isa ka kilo, kanang ba timbang, so magbutang mo bato diri na isa ka kilo. So pag mapantay na so ang ibutang mo diri sa atbang, so pasabot na isa ka kilo po na, kay pantay na sila. So, ang uban, yung magamit ako isa ka kilo, pero mas bukat-bukat yun siya. Or mas gaan-gaan, depende sa kung unsa sila makaganar. So kung ang ginawa na niya, ingon siya nga, it is abomination unto the Lord. Ako manunduman dyan, si Pastor Jigo, nga nag-ingon siya ba, nga kung ang Bible nag-ingon abomination, it is forever. Hindi na yun na mausap. Ang tod na sa kanturan, kung nag-ingon siya nga, bawal ang pantalon, bawal ang unsa na nag-ingon sa Bible, it is forever na yun. It is abomination unto the Lord. So di yun na, mausap na. Mga yun taong manunduman. Forever na yun na. So di na yun na nato kinahanglan nga usbon. So dapat accurate yung dadra mga butanga. Kaya naman, hindi lang na siya basta-basta nga kanang practices lang. Gi-require din po na sa ginubaw din lang. Gitudlog yun na sa tuwa. Kaya requirements mo na siya. Ayaw kalimutan, naagod tayo tinguha sa itong kinabuhi. So kung dili na ito i-comply ang requirements, ayaw pagdahong sa kung sa imang gitinguha na i-grant na. Kaya bisan nga na isidula, kung di ka mo bayad, hindi na i-grant sa imuha. Amen. So, kung ano mo, huwag mo na ingon sa pulong sa Ginoo. So, sakto yun ito gingon ni Pastor. Bukat yun, biyak mo sa kayo, no? Pero kung man siya tayo mahimo, kaya mo na ipadala sa Ginoo. So, magwali, rin ta. Magkinabuhin ta accurately. Let your actions speak louder than your words. Kaya dyan po yung pinaka-importante. Na kung unsa man ang atong gipangsulti, kung maangkon man ta nga Kristohanon, makita ang tanag yun na sa ito mga gipanghimo. Amot karon lisod naman kaya determine ang Christian na sa gawas. Musuri ka sa gawas ba? Lisod na kaya determine ang Kristohanon o ang dili. Unlike sa una, na dali na kayo mo determine, no? Sa mga sinuutan nila, bisik ra kayo kani, Christian yun eh. Pero karon, Kristohanon, lisod na kayo, wala na yun ang Baptist distinctives, ang kalainan sa kabaptis, wala na. Anam-anam nagawala, pero salamatan nga, bisan magawala sa palibot, sa ato, gitudluan niya punta. Naam niya pwede mo apply, pero at least nga gitudluan ta, mo na medyo na ipuhunan. Mo yun na, sakit yun kayo na sa nagtudlo. Sakit biya po dahil, no? Kanang nagtudlo ka, niya, so kuwahi ang himo sa gitudluan ba? Siguro mabati na ako, pero abot lang, kung makabot pag 10% sa gibati ni Pastor. Bati mo yun sa mga sakit, makasabot yun nga, at bukira sa iyaha. Pero layo na yun na sa tinuod niya, ibati niya. Mga ginang na sa una, pag magwali na, nga kanang bukat niya ba? Naiko yun ta. Kanang tanak Lord niya, sulbad na po niya ang kahintang, kaya madugan-dugan, mas problema, Pastor. Nga na ba? So, nagtinguha. So, nagtinguha po na mga Kristohanon. Padayon, nagigyapon ta. Ato mo yun gapon ang desisyon kung mapubilin ba ta o dili. Kaya dapat mo tabang ang Ginoo sa ato ang makita niya sa atong gipanghimo ba. Ikaw mo jud ang una muhimo biag lakang aron aprobahan sa Ginoo mo ba ginaingon sa tuwa. Mo puna sa pagkinabuhi Kristohanon. Naam gyud mga kapakyasan. Daghan kayo. Kung maghisgot ta sa Bible, dili kayo common pero si Aaron, unsa iya sayo? Naghimo siya Diyos. Daghan kay nangamatay ato tungod sa iyang sayop nga nahimo. Pero sa unahan, naunsa siya? Gihimo siyang Christ sa Ginoo. Dako kay siya na himong napuslan. Kanang daghan kay sila nangahimo ba? Pero wala ba sila mga sayop? Pagkadagko sa ilang sayop.
Pero nga naman, nganong nagpuslan yung gyapon sila. Kaya wala mangod sila sa dihang ipapili, dipili mangod sila sa Ginoo. Pero sa ato karon kay kung mupapilion na, mupili man sa sala. Kaya nga masakit man yun po tinuod ang pulong sa Ginoo, sakit yun. Pero di man ano mo kamatay. Sila, ilahagi gipili gyapon ng Ginoo. Bisan na mga consequences bitaw, grabe. Pila ka mga libo ang namatay ato. Tungod lang ato ba? Siya man yun ang rason. Siya may naghimo. Gitarang puti nga niyang himo. Lindot niya yung pagkahimo Daghan yun na ilan. Pero, ipili yung gyapon nila ang Ginoo. Di pa dahil nagyapon sila ba? Muna gusto sa Ginoo sa ato nga naman tayo mga kapakyasan, pero pilion nagyapon tanan nato nga mong padayon. Diya sa iyaha. Dili bitaw na paumahan ang ato ang gusto. Nakabalo na yuta nga sayo. Salamat ko sa Ginoo nga ingana yun po na ako na yung mga desisyon sa una. Ipili yung gyapon na akong Ginoo, padayon na yung gyapon ko. Sakit. Okay. Sakit yun na. Pero padayon tayo, amen? So sa kinabuhing Kristohanon, kana to do justly means to live accurately. Then, dili lang kay accurate. To live impartially. Isa impartial? Fair, just, or unbiased. May kinabuhi ka nga patas. Mo na, just. Patas ka. Pero lisod magpatas, no? Kana lang sa swimming, murag lisod kay ipatas mo ng dato o ng pobre. Murag daog-daogon na yun mo to, kayo tong mga medyo dili kayo ni dato eh. Pero gani ka lang, masabay sa namin po naman. Ni-try po ka ng mga digit. Di kahalo ka, di nyawa siya po ginoon. Tingnan ako nga, ayaw lang. Ako na ibutang dali, ayaw lang. Kaya basi, kami na ako ba, basi kasulan siya na makuha. Kaya medyo distansya. Ngayon ko nga, ako lang iipit na lang dali, ma'am. Di sa ayaw na lang. May patungay gate, yung largo pa sulod. Kaya may gate. Okay, anak ko. Pero ang punto ba, usay, dili na mapatas bitaw. So muna ipasagot sa impartiality. Patas dapat. Pero nga ni, sa Ginoo, patas ba? Sa itong kinabuhi, sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, patas ba? Patas ba para sa Ginoo? Ang punto ba nga, kung nakay panahon sa mukha kalingon, naaba po kay panahon para sa iya, ano ba? Napatas ka ba na? Lisod no? Nabisi na lang ta, sa mga asa ta nabisi, pero wala dito nabisi sa pag-istorya sa Ginoo, kaya usahay. Natin ano yung mga adlaw, ambot lang kung nakapray ba ka. Gawas sa pagkaon, kaya mura kung naanda na nanin mo, murag di suka kahungit kung murag na, tungod kayo na-use na mo ba? Murag na may kulang. Wala ko kapalit eh. Ano something nga na, pero ang punto ba, patas ba? Ang atong pagkinabuhi, atubangan sa Ginoo. Naba po kayo panahon siya, o imo na siyang, wala lang. Nilabay ang adlaw nga, wala. Wala ang ngay nga kasampit sa iya. Kung sa balay nga na, malipay ka ang sambali daan nga, mura na siya, murag wala na nga pagtagad sa iya. Ang nag-uban mo nga, murag wala lang. Dili, John. So muna dapat patas. Amen? The just shall live by faith. So pagtuon naman yun, ingon ang Hebrews na but without faith, it is impossible to please God. Pero dili, wala man giri-require ang pagtuon. Kaya mo man dyan na yung pinakalintungan na sa kanan. Anong mahimo ka na itong kinaanan dyan ang pagtuo. Pagtuo dyan ang pinakauna. So dapat ang just maginaboy niya sa pagtuo. The just shall live by faith. Kaya kalimot nga require na sa Ginoo to do justly. Maginaboy kung tanang tarong, patas, accurate. Sa kung unsa yun ang blueprint sa Christian. Kung unsa yun dapat ang ginabuhi ng Kristohanon. Dapat accurate ang atong kinabuhi niya. Dili na masabot nga, dili na kamasayok. Kaya bisan pag unsa na ka-architect ang naghimo sa plano, naagyo gyapon na yung mga sipyat. Sa aktual na yun ang mahitabo nga, maog yun na sa kung unsa ang gidrawing. Pero dili yun mulayo. Maog yun na, nga maduol-duol na yun diha, nang tiyalay kalainan, pero duol na yun diha. Kaya wala kang perfect sa ato ka. Manindot kaya ito, managtinguha ka,
sa kung unsa i-design ta sa Ginoo. Amen. Then ikaduha, sa ingon dito, balikan na sa Maika, to love mercy. Oh. Magkinabuhi ta nga manuluyon na ikaluoy. Treat other more than what they deserve. Usay kay maingon man gusto ano na, deserve po na niya, oy, nga na siya. Di ba? Ang kanang kauban ng mga kastuhanon niya, wala na sa pagpangalagad sa Ginoo niya. Ang dili na mayo kahintang ba? Usay kay mga anak nga, deserve po na niya. Dili na nga na. Dapat i-treat nato sila more than what they deserve. Nga naman, kay sama na sa pag-treat sa Ginoo sa ato. Sige daw, deserve ba ka nga buhion? Sa mga kapakyasan, yung mga gimo at abangan sa Ginoo, deserve ba ka nga tagaan o panahon hangtod karon? Sa ako makana ko dili yun. Dili yung ko deserve sa kaayo nga gigran sa Ginoo sa ako Dili yung ko deserve sa akong usang gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi ba? Dili ko deserve sa akong gihimo para sa Ginoo sa iya niya. Ang iyang balos bitaw? Kana ko dili yung ko deserve nga i-bless sa Ginoo. Nga usahay, mag-abot po ng bagong daan ng mga panalangin, yung ang puti kagastuhan. Libre naman tatanan. Usahay po, makawala-wala sa wala puti kagasto. Pero, tungod kay, ang punto na ba nga, kung, tingnan niya ba, kung ang basihan ba, nga itong nagihimo sa Ginoo, wala. Hagpera tayo tagipatay, kung muna basihan sa kinabuhi ba, na kung sa'yo mga gihimo sa Ginoo, mga maayo, muna buktihan na akong kinabuhi. Hagpera tayo nagbak. Ako rin, di ko manamay sa inyo, pero ang lang sa inyo, kaingon mo mga, deserve din nga libod ko ngayon. Sa ako, di ko makaingon. Pero nga nung ibuhin pa man ko sa Ginoo, kaya kung sana ingon sa limitation, 3:21 na, sana, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. Kung mo, kung gusto sa Ginoo, nga ipakita nimo sa uban. Amen? No, kanang kabalo ko tamaluoy sa uban ba? Kanang mga nasayo, dili po na ni mga critics. Kaya wala ta kabalo, at paday kayo ang mga mahimo sa unahan. O nakakita na dahil ko na. Nakahinumdum dahil ko. Naisambali na yun siya nga, dili siya ganahan mo tagad. Kay ang Christian kay nagpantalon sa ganahan mo tagad. Pero nabot tayo sa punto nga, para sa kuha, mas bukat pa ang iyang himo-hinoon. Kontratong wala na kita tagad kinapagtalon. Sure. So, diligit maayo. Ato rin bigyan silang i-treat more than what they deserve. Ipakita rin yung Japon ang pinaka-the best na imong mahimo. No, in spite sa kung saan ilang mga himo o ipakita. Usay man, ang gastuhan nun kay mamubura kayo tagpainom. Nung kung masultihan tag dili maayo, mupainom pa ta, pero kung mautruhan, painom pa gyapon ka. Pag ikatulo, ambot lang. Di ba? Pero ang Ginoo, dili lang tayo kay katulo. Kaupat, kalima. 70 times 7. Kumurdan pa na ang himo sa tuwa. So, dapat daw to love mercy. Dapat ingana ko daw ta. May gugmata ba? Kaluoy. Kabalo jud ka, mahimo ka manuluyon. Munang uban, na-scam na lang. Kung sa ka manuluyon, di ba? Munang uban, marang na sa upgrade na po ng mga mangingilad. Simbahan na po nila ang tirahan. Grabe man ka manuluyon. Sagaran mo si Kristohanon, talag sa kami sa Maison. O dapat, nahigugma na tayo ng mga butanga. Dapat naagadaw na sa ato. Kaya require mo na. Amen? Be kind. Nya, dili lang kayo nga na, maluluyon. Tagay yung concern ang ilahang kalan. Kana, manjud. Kanang kabalota, malukoy sa ilahang kalan. Nakabalo ka bang ikahunon ba na sila? In season and out of season. Dili lang kay karon. Ingon ang Bible, they are new every morning. Kumaw doon ang compassion sa Ginoo. Dapat maupon na sa ato ka. Dili lang kung tanak ta karon na no, dasig, yung musulwining, or naitinguha, nga mangabi kong kalag, sa matag karon po dahil na ang unya. Kaya sa Ginoo, ang iyang mercy, mawala ka na konsum, kaya
Kaya they are new every morning. Sa matag adlaw bago. So ang ato punta ng tinguha, matay na. Ato punta ng tinguha kasing-kasing. Usahay mo God, ingani ang kaluoy nato kay taman na sa bakbak. Kabantay mo? Usahay ang kaluoy nato na kay taman ni sa bakbak. Kanang maingon na ka ba nga, luya sa danan niya eh. Muna, pero wala kay gihimo, muna taman sa bakbak. Yung usahay pa yun, ang pinaka-worst sa Kristohanon kay kanang napa siya pagbati no na ng mga hayop. Mana, luya sa kwan, uy, sa iring o iro, wala sudan, di palitang tinapa. Pero na may tao nga napalitan ni mong tinapa, kaya wala sila sudan. Kasi wala pa. Diba? Usahay nga na tabi ha. Paana ka nga, kaluoy sa kuwan, katong titoy niya, wala gibiyaan. O gibiyaan mama, luoy kayo, sige tibaw-tibaw. Pero, nilita mo luoy na mga gibiyaan mama ba? Ano ka ng mga tao ba? Gibiyaan mama. Madali ka magbati. Paglagot pa. Paglagot ka. So, dili dapat ingana. Dapat i-treat na ko sila more than they deserve. Pero mo, gina-realidad ba usahay sa tuwa? No? Mas makatag patag sudan, may isahat pa na mo nagpan ng iro, da nga nagpatungod. Pero, ang bansa mo sa iyo to. Sabi na po na lahat. Pero, tinod din ha? Say maluoy ka, wala may sudan ng iro. Makakuan jud buwan na yung mga uban. Pero ang uban pag yung mga believer man sa lamit pag sudan ng iro. Pero katunong yung mga nabisitaan ba nga, walay halos gikaon. Wala jud tayo hatag in town. Wala tayo gidunol. Pero ningon ka nga, luya sa nila daw. Masaya itong kaluoy tama na sa bakbak. Pero kanang lab ng diskutan na, kasabot ka na, gikan sa kasing-kasing no? So ang namin tayo kaluoy ka na kinasing-kasing. Dapat himuon na ito na out of the pure heart. Gikan yun sa tinud-anay or sa kasing-kasing yun. Yung na 1 Timothy 5, chapter 1, verse 5. Yung siya draa na the end of the commandments sa napakasulti. Verse 1, chapter 1, verse 5. Yung siya draa, ang basahon. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith and faith. So dapat kung natin himuon, labi na na mga kaluoy, kinasing-kasing ginutanan na. Ayaw ginahimuan nga sa bakba lang. Nga kaluoy sa dato nila no? Ingani-ingani lahang kahimtang, wala ang kita gihimo ra. Ingon si James dra, wala pulos patay ang patudaw wala binuhatan. Mo na gisgutan dra, ngay mo ang ipalakaw. Ganayon ka nga pagbusog mo, painitin yung kaugalingon, wala kay gihatag pagkaon. Nakaw sila nga walay gisuot. So why pulos? Maluluyon ka sa bakba ra, walay pulos. So required na sa Ginoo to love mercy. Be always willing to help. Ingon na Kristohanon, nakita na tayo tinguha ng mutabang. Labi na ingon pa yun ang Bible na, dili lang kaysa ay kanang kung nakay kahigayunan daw, himuha daw na kung nakikigayunan, pero especially sa imuhang mga kaubanan. May ginalingon na sa Bible. So dapat concerned na sa uban. Usahay kay mayor kayo mo kritik sa Kristohanon sa mga kinabuhi sa kauban mga Kristohanon na nagpakasala, nakasala. Pero wa gyud gyud nimo nasampit iyang pangalan sa panahon nga nagpray ka. Mao gyud ay labing tinuod. Amen. Wala gyud amen. Di ba? Pero daghan kay higayon nga inyuhang nahisgutan nga ingani, ingana, iyang gihimo, ingani, ingana. Pero unsa kadaghan nga imo sang gisampit sa matag panahon nga nagpray ka. Nga Lord, si kuan Lord ba kay ingani, ingana na. Di ba nga tabangan mo siya Lord nga mahawas si anak. Nagtuo ko nga gamay ra na nga higayon kaysa nagkritics ka sa iyaha. Dili mo tiyali sa ubano. Pero basin ba? Kaya usay, inganaan ko. Kanang maanang ba nga? Mas nauna pa man nato, ingana ang mga nasulti nato, mga negative side niya. Wala no nato na siya nahangyo sa Ginoo. Nga pwede ba nato na sila ma-pray? Kung mayon sa pastor na ingani na ang dagan sa atuang church, pwede ba ka makatabang pinagi sa itong mga prayers?
usahay wala nato nahimua. Mas nag-critics panungunta nila kaysa imuha ng gidangob sa Ginoo ba imong gihangyo nga pwede mo gyud tanan himuon ug ato na hinumduman. Amen. To love, mercy. Apil na nag-require sa Ginoo sa ato. So last na, walk humbly. Pinaka-last nga requirements. Tulura ka buhok, mura sa'yo na din pasa. Mura, makapasa na din sila tanan na niron riguman. Walk humbly. Nga naman, kaya nga nin God, kung imo magkadugay ang Kristohanon, sa pagpangalagan sa Ginoo, musugot sa dili, daghan din na siya mahimo. Daghanag mahimo, daghanag nahimo. Dahil na sila kalainan na. Ang naay mahimo o daghanag nahimo. Kanang makahimo na ka ba sa mga butang nga dili mo mahimusaw na. Nya daghanag nahimo, daghanag ka mga na-accomplish na mga butang, mga dagkong butang sa Ginoo. O nganong giingatan niya nga maglakaw nga mapinugsanon kay nga naman. Ingon ang Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 14, basin daw makalimot ta sa iyaha. Lisod baya ko dahil kung kanang magsupot-supot ang imong mga income, makalimot na po ka sa Ginoo din. Mabisi na lang ang tigom-digom. Nganong giingnan ta niya? Kaya naman, kung daghan na kang nahimo ba, daghan na kang natabangan, daghan ng tao nga ma-appreciate sa imong kinabuhi, tungod kay na-bless sila, tungod kay nagkinabuhi gyud ka nga insakto. Ayaw kalimot na kung daghan na kang nahimo, og dako na kag mahimo, hinumdumi ra gyud gyapon nga I am nothing. Wala jud ko'y ako, I have nothing. O mo na i-require sa Ginoo. Ayaw ang una ang mga butang nga dili himo, kay gibiyal ra niya sa imuha. Hinumdumi gyud na na to walk humbly with thy God. Uban sa imuhang Dios. Ayaw siya kalimti. Daghan kay Kristohanon nga sa panahon nga murag mapaminaw nila gamit na kay sila sa church ba. Mamaguna-una na sila nga murag dili makapadayon kung wala sila. Moingon nga kana sila may pakuana. Murag ilahang kuanon ba nga kung kani kung wala sila murag dili jud na makapadayon. Murag dili gyud mahimong nindot ang dagan sa ministry. Kung mo ba kay kuya kung daghan natang mahimo, kunya na atay mahimo. Kaya musukol na dayon. Kung dili na dayon mo patuo. No? Kung nanay na human, murag nanam gud pa kasukol ni nanay na human. Nanay mga nahimo gamit kay sa ministry. Pero ayaw kalimot na pribilege na tanan ba yan? Na kung lubago na sa Ginoo imong utok, ninako ang signal. Mura na FM ba pag malubag na, karat na yun. Gamay lubag, karat na. Yan na po ta. Pagbilit ang taro siya, pwede gibutan niya lubagon para mukarat. Dagan sa tang ginabuhi. Kung mo ba yan ay hinumduma, kung mo ba yan ay bantayanan po. Munang saham na, sa Proverbs pa rin nag-ingon nga, Lord, ayaw lang kong datua. Basin makalimot ko sa imuha, pero ayaw kong pubriha, basin mangawat na ko ba, mapaulawan nun ako imong pangalan. Mura po din nga na, nga nung giingnan ta niya nga, ihang require nga, magkinabuhi ta, mapinumsanon kay, usa sa rason na ano, kung daghanatan manimo or natin manimo, makalimot yun sa Ginoo. Kung dili magay makalimot, yan ang musukol sa authority. Mao gyud na padulungan. Mao muna yung mga kanang murag kuan ba. Mga posibilidad na mahitabo. Kaya musugot sa dili kung mupadayon gyud ta i-bless gyud sa Ginoo eh. Ako lang mabantayan sa akong pagpadayon diri as sa wala pa ko diri himo man jud wala tay sa nombering. Pero sa gina-increase na ko ang mission, kada mahuman ito gina-increase na ko. Gina-increase ko na lang ako ang support. Ako ka nang ginahatag na allowance. Pero mas mauna yun na nga na-increase na ko sa akong mga commitment. Ma-increase na yun. Katong una, pila naman ito mga allowance. Parang 50 man nga nito. Kanya, na 150 nga usod ano mo. Kanya kay, nawala naman ang kauban. So, nidako na. Pero sa matag ka rin niya, nadako. Kanya, makapawarta pa jud ko. Sahay. Wala, yun ba sa ang punto di ba? Nga kung mupadayon ta,
Musugot tayo sa dili, nagyod tayo mga mahimo na o naabot tayo mga daghan na nga nahimo. Ang point bitaw nga bantayan siya kay basin makalimot na ka sa Ginoo ba? Nga siya di ay ang naghatag ng tanan. O dili na to na dapat kalimtan. So dapat ra mo pabilita nga mapinumsanon. Mo na gingon sa Deuteronomy ato basahon. Deuteronomy chapter 8, 11 to 14. Ingon sa 3a. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes which I commanded thee this day. Lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiplied, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Kana ba? Beware that thou forget not the Lord thy God. Basin daw, nakakauna ka tarong, naka-build na ka sa kung sa imuhang gusto nga i-build. Imuhang silver, ni-multiply na. Ang imuhang mga source of income, daghan na kayo. Nya, nakalimot na din ka, nga ang Ginoo din naghatagan ng tanan. Nalayo na din ka hinay-hinay sa Ginoo. Nya daghan kay na sa ato karon. Nga gitagaan ng trabaho sa Ginoo, kalimot na sa Ginoo. Nya ang subo pa gyud kayo kay apil pud pamilya gikalimtan. So dapat ngano ingana ka no? Garbo tingali gina. Kay manumboy ng dayon. Pura bay na kuan. Oh kanang ako mugod kanang ay. Mo gini gamit ni Lucifer. Kanang ay daghan gayo siya sa Bible. So dapat ato hinumduman sa kanunay nga I have nothing. Wala siya ato. Paubos na kita. Amen? Nga naman, ang kanang pagpaubos, kumbaga ang equal na ba? Is one step higher. One step higher. No, kung paubos ta, ingon ang James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang Christian, nanikamot niya mo saka. Wala yun, nanikamot niya mo paubos. Kisa nanikamot niya mo paubos. Diba? Nanikamot lang ang saka. Wala pa kabantay diyan. Ngayon ng Bible nga, paubos na yun ta, kaya sakatan niya. No, ako natay nahimo ba, murag, suguon bitaw ako, kinsam ka. Labi nagsuguon ka gamay ng rangin ko ba? Si Biora ka, kapko na ko. Sugo-sugo sa kuha. Or something nga na ba? Professional ako, di naman tinanay ko angayan nga malinhig. Ay, ihatag ko na po na sa ilaha. Wala kita ng kamot nga mupaubos rin yun. Pabilin na yung paubos. Bantayanan sa dok. Kaya sa karan, o kung makaingon na ka, mo lagi na. Makahunaw na ka ng somebody. Somebody na ka. Ang example nga gihimo sa Ginoo, yugasan niya ang mga tiil sa apostoles. Grabe nga pagpaubos. Kung maugid po daw na dapat timuon sa iyang mga followers. Paubos na yun. Ayaw yun pag ginambok. Amen? Kaya kung mapaubos ta, ipataas na ta sa Ginoo. Memorize na tana, James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord. Sa ingon na, and He shall lift you up. Trabaho na sa Ginoo ang pagpataas sa atuwa. Ang pagpasaka sa atuwa. Kung saan may trabaho ni mo da, humble yourselves. Pero siya ato ang gihimo. Gapaning kamot nga mo angat. Gapaning kamot nga mo angat. Tungod na, nahimo na nung tahang bugiro. Trabaho na niya ang pagpaangat sa atuwa. Ang trabaho na tanong kay kana rin yung pagpaubos. Yun naman, anong trabaho ta na kay requirements na sa Ginoo. Trabaho na ito ang pag-comply na. Amen? Supo na sila. Hindi na kamadugay. Oh. Ang humble, ganun ginang na nag-ingon sa drang, nga walk humbly, tungkol kaya essential na in serving God. Kinahanglanon dyan kaya na ito ang pagkinabuhi nga mapinagsanon, kinahanglanon kaya na sa pagpangalagan sa Ginoo. To prove, ingon ang James 4:6. Ingon ang James 4:6. Kasi ingon sa Bible. James chapter 4 verse 6. Yung sa 3. Akong nabli. Nara.
But he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but he giveth grace unto the humble. Ayaw kalimot, sige talang madunggan. Nga pagpangalagad, pagkasyahay. Amen? Tinod mo na. Ang pagpangalagad, pagkasyahay, ginaingon na sa ito pastor, dili ni padatuay, dili papobrihay, pabraytay, dili. Ang pagpangalagad, pagkasyahay. Pero kanus anak ni mo maangkunan ng grasya, atag na sa Ginoo, but giveth grace unto the humble. Kinsa ginatagaan ang mga tao nga mapinubsanon. Kumingon tag humble, kinahanglanon kay na nato kayo naman maunay pamaagi nga mohatag ang Ginoong grasya. Na kinahanglan ka grasya, ang requirement sana humble. So ayaw pagdahom nga naay grasya sa imuha kung hambugiro ka. Requirements sa itong hisgutan ha. Pasabutan na nga dili nimo ma-acquire ang imong tinguha kung dili na nimo ihatag ang requirements. Nganong essential kaya anong kinahanglanon kaya sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay he giveth grace unto the humble. Ingon pa yun ang 1 Peter 5 verse 5. Lain pa yun nga book sa Bible. Yun sa draa. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. God giveth grace to the humble. Ang Diyos maghatag o grasya ngadto sa mga mapainubsanon. Paubos sa kita. Kumingon ka nga, Lord, kaya ko grasya, tinumdumi nga, paubos sa kita. Amen? Kung naghanatag mga nahimo, paubos sa kita. Okay. Ang requirements di ay necessary or inescapable. Di yun na mo pwede i-escape. Kung mo na requirements, kinahanglan yun na mo i-comply. Necessary. Kasabot, kinahanglan yun. Then, non-negotiable. Dili yun na mo pwede nga i-negotiate ang requirements. Kung unsay naka-require, mawag yun na ang imuhang ipasa. Mo na requirements. So kung mingon ta nga require sa Ginoo magkinabuhi ta accurate, dili na nimo pwede i-negotiable. Nga pwede ra Lord na maging ani lang ko total sa lain bahin ngani ko bitaw ko. Dili pwede. Dapat ngani jud ka. Dapat mao gid ni. No. Lord kanang pwede ba nga mamantalon ako total sige bitaw ko suwili kun masabado. Da man ako pawingon. Sige daw balik kita tong text nga atong gibasa. Malipay ba daw ang Ginoo kung 19,000 rivers of oil? Bisan pag naghangi kag himo, hatag na ko ang kinamagwangan akong anak baylo bugti sa akong mga sala. Dili pwede nga. Kaya naman ang requirement sa iyo na mo pwede i-negotiate. Kung unsa na diha mo na gid na. What is written that is final. Di na pwede i-negotiate o mo na requirements. Kabalong ta na. A requirements is something that must be done. Muna requirements. Ayaw kalimot, nga requirements can be imposed by an authority. Ang mga tag requirements kaya na yun sa authority. Ayaw kalimot ha, na yun siya dito ha. Sa context, yun siya naghatag ka ng requirements. It is God. Ang Diyos na naghatag o require. Ang Diyos naghatag o requirement sa ito yun siya. And what the Lord required. Okay, so naghatag ng requirements sa Diyos. Kung mag-isgot ang authority daw, kaya ang requirements man daw can be imposed by an authority. Yes. Nagawin siya sa authority kung mag-impose ng requirements. Then, kung may untag requirements, so part na yun na sa ito ang living system. Like, kung makina, required na yun na nga, makina, na yun ay oil. Na yun na siya ay tubil. Huwag yun ay required sa makina. Marapod sa itong pagkinabuhi ba? Or sa tao, required sa itong body nga kinahanglan ay water. Sa pagkinabuhi po nga Kristwano, na yun ang mga requirements. Na kinahanglan yun nga na anak sa atuwa. Sa makina, kinahanglan para mandar na siya ay kurente. Dapat na siya tubil, na dapat na siya kompresyon. Na sila tulog. Tulog po dahil. Sa ato ako nag-require sa Ginoo to do justly, to love mercy, and to walk humbly. Ayaw kalimutan akong balikon na requirements, it is necessary
inescapable, and non-negotiable. Dili yun na pwede na to sabot-sabuton. Hindi ni Rosie. Kaya para mismo sa Ginoo. Then hopefully, gyapon tayo nakuha ng mga pagtulunan karon na hapon. Nagyapon tayo mga nakatunan na mga reminders ikan sa Ginoo. Ang ibalik ng pulpit ni Pastor